Yes, good morning. Dito tayo guys sa city proper ng Baez, no? So medyo maaga-aga pa rin, no? Nasa mga 5:20 na in the morning. Kasi yung iba natin mga kasamahan nandun pa mula sa Dumaguete. Dito muna tayo. Dito natin hihintayin para sabay-sabay na kami. Kasi mukhang dadaan pa ng mga ilang mga LGUs bago didiretso ng Canlaon. So sa mga di pa nakapag-subscribe guys sa ating channel, ang Jim Gala TV, please subscribe po at mag-i-updated po tayo sa ating mga susunod na video. Pag-click na lang din ang bell, no? Bell button. Thank you, and update tayo mamaya sa ating gala. Okay, so ito na, no? Babaybayin na natin ang Dumaguete to Canlaon Road para sa ating lakad ngayong araw. So ito na, dadaanan natin ang ilang mga sasakyan na nakapila para sa paghahatid ng mga tubo dito sa isa sa mga sugar milling corporation, lalong-lalo na ang Sumco na part na Baez. Okay, so mula sa mahababang biyahe ay narating na rin natin ang proper ng Canlaon City, na kung saan ay isa sa ating pakay ng araw para maghatid ng tulong, mga regalo para sa ating mga evacuees dahil sa pagputok ng bulkan ng Canlaon. Okay, so ito yung national highway nila guys, no? Mga Jim Gala, ito yung national highway. Kitang-kita natin ang bundok mula rito, ang Mount Canlaon. So andito na tayo, no, sa Panubigan Elementary School ng Canlaon. Ayan, so kompleto na dito yung mga kasamahan natin, si Ma'am. So pasok tayo doon guys, gawa ng nandoon yung mga dala, no, gamot at kung ano-ano pa. Hello sir, good morning si sir. Sir, from radyo natin. Morning sir. Okay, good morning. So andito guys, no, do, pwede din siguro do, pinahira din dapita. Pinagsanib ang gift giving at the medical mission na mula sa DILG ng Negros Oriental at Metro Dumaguete Water District, Dumaguete Rural Bank and Rotary Club of Dumaguete South ang operation na ito. Okay, no, so ito yung pinaka-proper guys ng Barangay Panubigan, Canlaon, at dito ginanap yung medical mission na kung saan ay pinagsanib na operation mula sa Rotary Club of Dumaguete, Rural Bank Dumaguete, Water District of Dumaguete, Department of Interior and Local Government or DILG, Provincial Province of Negros Oriental. So far, first name na to sir, Greg Salimbaga sir. Ikaw yung ano dito, duty security sa camp. Okay. So far sa 24 hours natin wala po tayong mga recorded untoward incidents. So far, wala po sir, wala po. So peaceful ang Canlaon, sir. Masunod yung mga tao sir. So in relation sir sa ano natin, sa volcano natin ngayon, tuloy-tuloy pa rin, meron pa rin po ba tayong mga monitoring dito, implementation? Yes, sir. Sa ganyan sir, ang P-Books na po ang
Tugutin sir. Pero sa ngayon dito ba ang operation ng PNP so far? So far sir, ready po. Ready. Anong nangyari? Huwag naman sana. Sige. Salamat sir. Salamat. Sa ating pag-iikot at pagtatanong, puno ang mga classrooms na ito ng mga evacuees. Sa isang room ay mayroong aabot ng 5 hanggang 7 na pamilya ang nakatira dito dahil sa nagiging temporaryong tirahan ng mga biktima sa Mount Canlaon na pumutok dito sa lugar na ito. Sinalubong ang aming grupo ng ngiti at puno ng pasasalamat mula sa mga tao rito na kung saan ay nahihirapan sa kanilang sitwasyon kahit pa man na hindi naman nagkulang ang ayuda o tulong ng lokal na pamahalaan para sa kanila. Ngunit kailangan pa nila ang mga ganitong operation, tulong, pagkain at kung ano-ano pa dahil wala naman umano silang ibang magagawa kundi ang sumunod kung ano ang welcome sa Barangay Palibigan Calfat Evacuation Center. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Daghang salamat, ma'am. Dr. Elmore Bailon Jr. Hello. Good morning. Naami karon diri karon para sa paghatag og pagtabang sa inyo ha, especially sa inyong health. Okay, sa mata. Okay, so ang among mga kauban diri nga gidala usa sa mga pareha sa Dumaguete Rural Bank Incorporated uban sa ilahang manager nga si Mr. Randy Kisil. Okay? Ang nasa Metro Dumaguete Waters, ang ilang COO, si Mr. Rob Gabilis. Okay? Uguban pa nga mga agency like DILG na si Ma'am Farah Gintoya. So thank you sa tanan nga nag-anhi diri unya. I hope nga ma-serve na to o malipayon kami nga mo-serve kaninyo tanan. Thank you. Yes, good morning ma'am. Kasi ngalan na to ma'am. Morning, sir. Jonaline Abela, sir. Okay. Taga Canlaon din. Yes, sir. Taga Malaiba. Kumusta ma'am ang status ninyo karon? As of now, sir, medyo dili pa gidkuan ba ka na night time nga medyo makabaan mi kay syempre wala pa ta kabalo sa level sa atong vulkan. So night time nga kanang dire sa amo dire nang ginakuan gid mi sa amo ang camp manager nga ano kita sir kanang gadrill para always mi nga kanang ready ba kaso o kanang level 4 ano. So kami sir kay namin dire medyo okay naman sir pero ang among concern is ang kanang dili mo gutanan nga among pamilya sir ba na dire sa camp. Well, 2 months na meron February 12. Okay. Sir kay ang katong lapaw na sa 6 kilometer mao may itugdan na sila pauli niya. Ang camp man daw tay gipang ipon na lang siya sa kampon nga napay masudlan. So ni gamay ang uban papauli na. Okay, papauli ang lapaw na sa 6 kilometer. Mala iba gyapon ka? Pula, barangay Pula, Igo. sir. Pila ka barangay igo dire ma'am? 5. Masulog. Barangay Pula. Okay. Laiba. Iawhag nga So may nagresidente. doctors para makastart. Ay, hindi ka pa sa nila? Wala pili ah. Ito sa wala pili ah. Halos kumplito ang dala ng mga pasalubong itong gift na dala ng DILG para dito sa kanila. Meron mga tsinelas para sa mga bata kasi mas marami ang mga kabataan dito compare natin sa mga malalaki, no? Ngunit kasi na rin rito yung halos karamihan sa pamilya na kung saan ay andito sa camp na ito
bukod gamit groceries, bigas at meron ding medical dito, no? Merong mga gamot, vitamins at lalong-lalo na yung eye examination na ikinandak mula sa Sir. Kaya sali patuloy ko. Hello, sir. Okay. So, ayan guys, no? Medyo kunti na lang yung tao dito. Baka mamaya naambon pa. Ayan, nasaya na iba. At nakilala natin si Sir, kasama Coast Guard si Sir Nathaniel, na kung saan isa rin sa nag-assist natin dito sa ginawa ng medical operation ng Kanlaon. Okay, so Coast Guard ng Kanlaon Bay, Sir, shout out. Good morning everyone. Okay, so baka makapag may time na dumaan kang bahay para kapit tayo doon. Situation dito sa Kanlaon. Karong panahon na, no, since December 9, Kanlaon City is experiencing volcanic eruption almost every week. Medyo naanad na ang katauhan, no, because of the PHIVOLCS heightened the alert level 3. No, of course, almost every week we also training our constituents, especially within the 6 kilometers danger zone. We are having a drill should in case volcanic eruption will occur. As of now, we are at the site of Mount Kanlaon. Dito na siya diha, pero ba't yun, it's really foggy, so hindi na ito makita. Gahapong adlaw, no, na ay minor eruption, but alarming lang kay naidala nga tremors, no, ang mga area within the 6 kilometers naka-experience o nakabantay yun og paghunob, no, or galinog ang ditong dapita sa bulkan. Muna nga Kanlaon City is always preparing should in case alert level 4 will be issued, no, kay dili man pod pwede nga dili ta magpreparar, no, kay wala niya tay kapadulngan. So our plan for alert level 4 is now being approved, no, by the Office of the Civil Defense, by the region and by the national, of course with the help of the province of Negros Oriental, nga sila na pod mo take over if ever alert level 4 will be implemented, because all of the people of Kanlaon City will be evacuated during that time. Let's just hope and pray nga dili na maabot anang puntuha, okay, dili yun mo heighten ang threat sa vulkan, dili man na siya ma-implement. But importante lang yun po nga naatay ready contingency plan if necessary nga mulikas yun ang katawhan sa syudad sa Kanlaon. What about the evacuees, Mayor? Kamusta man sila? On December 9, we have more than 2,500 families. As of now, after sorting and after letting go the evacuees residing beyond the 6 kilometers danger zones, naana lang tayo nabilin nga 1,500 family plus. As of now, the city of Kanlaon addressing their needs such as food, non-food items, but our funds is also depleting, no? So nagkagamay na po ang mga funds, padayon mig pangayo, no, sa national government nga dungaga na among pundo, no, to feed
the evacuees or the IDPs inside the evacuation center. But as of now, because of the help sa atong mga amigo, neighboring towns and cities nga nanabang nato in a form of cash, in a form of foods, in a form of non-food items, na somehow napag-yung magamit ang syudad. Also, mapasalamaton po no, sa Rotary Club sa Dumaguete, and of course Dumaguete City Water District nung permanente yung tawon ga assist na mo dito sa panginahanglan na mo sa tubig. They provide us not just water but of course the jerry cans that is really usable no, sa amo ang mga tao dito sa nagpuyo sa 4 to 6 kilometers danger zone. Okay, so hanggang dyan muna mga ka-Jim Gala, no? Kasi nagpapatuloy yung operation, meron ng doktor na nag-check up sa mga andirito, no? Na kung saan ay makakapag-benefit sila itong medical mission na ito. So marami rin sila mga dalang gamot, vitamins at kung ano pa para sa mga maaring mabigyan nitong mga ito. Bukod sa mga bigas, dilata at pagkain, asahan natin at sana naman na pagdasal natin na maging mabalik sa normal na sila. Gustong-gustong umuwi na itong mga ito sa kanilang mga bahay. Ngunit hindi pa ito pinapayagan. Maaring lumabas yung isa, yung lalaki, pauwi, mag-check sa kanilang bahay sa araw, magpapaalam dito sa opisina kasi merong nagko-control. Siyempre kasi para mamonitor yung paglabas ng tao kasi napakadelikado pa ngayon ang sitwasyon. So yan po muna ang ating may bigay sa inyo. Hanggang sa muli po, ito po ang Jim Gala TV. Maraming salamat.